Okay, welcome po sa ating online short Bible study. My name is Brother Gino Improso, and for today's video, we'll be exploring a passage from the book of Luke, mga kapatid. So, from the Gospel of Luke, specifically from chapter 14, verse 26 and 27. So, isa ito mga kapatid sa difficult saying ng ating Panginoon. And in order for us to be truly understand kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito, is kailangan po nating basahin ito sa Old Testament background or Old Testament eyes. Alright, so sa verse na ito mga kapatid, pag-aaralan natin kung ano ba yung sinabi ng ating Panginoon na to hate our family. So sinasabi doon na that we are to hate various members of our family. So on a surface reading, medyo discomforting siya mga kapatid. Bakit nga naman sasabihin ng ating Panginoon na kailangan magalit tayo sa kanila or kailangan na i-hate natin yung mga tao na close sa atin. So titingnan po natin mga kapatid yung Greek verb na ginamit dito sa sinabi ng ating Panginoon. So and also titingnan natin yung Hebrew background, some texts that are from the Old Testament that can help us to understand exactly ano ba talaga yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Okay, so para magsimula tayo, open natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 14, beginning at verse 25 mga kapatid. Sabi dito, large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, and brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." So you'll see mga kapatid, meron ditong seven categories na dapat i-hate daw natin. Yung father, yung mother, wife, children, brothers and sisters, and one's own life, mga kapatid. So sabi dito, all this Jesus says that we are to hate. So katulad ng nabanggit ko kanina mga kapatid, sa opening, sabi ko kanina, it is necessary to read this dun sa kumbaga sa Old Testament background. So titingnan natin mga kapatid yung background nito, and also some key texts sa Old Testament. Pero bago yan mga kapatid, i-define muna natin yung ginamit dito na verb ng ating Panginoon, yung word na hate. So yung Greek verb na ginamit ng ating Panginoon is miseo o miseo, yung pagka-translate dyan. Diyan natin nakuha mga kapatid yung English word na misogynist, which is a woman hater, or misogamy, hatred of marriage, or misotism, which is the hatred of God. So yung all those miso words come from this Greek background, miseo mga kapatid. So or yung word na hate sa English. Ngayon sa naman makikita natin sa Hebrew background. Sa Hebrew background mga kapatid, hating someone is yung verb niya, yung ginamit is sanay. Ayan sa Hebrew. And titingnan natin mga kapatid yung mga text sa Old Testament para mas maintindihan natin to. Ano ba sinasabi ng ating Panginoon dito? So let's begin from Genesis chapter 29 verse 30 to 31.
So, mababasa natin doon mga kapatid dito sa Genesis chapter 29, 30 and 31. And he went in also unto Rachel and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet 7 other years. Verse 31, and Jehovah saw that Leah was hated, or yun yung word na ginamit dito mga kapatid, yung sanay, yung Hebrew word. And he opened her womb, but Rachel was barren. So yung mga kapatid, tingnan natin, makikita natin dito sa statement sa Genesis chapter 29 na we're told that Jacob loved Rachel more than Leah. And makita din natin dito, ito mga kapatid, which of course implies that he had some sort of affection for Leah, di ba? Hindi naman talaga siya galit kay Leah. Nagkataon lang na mas mahal niya daw si Rachel more than Leah. So makita natin mga kapatid, ito yung yung preference. Yung preference ni Jacob is his greater love for Rachel. So and we're told na si Leah was hated or sanay. So yun yung sinasabi dito sa text. Anong pinapakita nito? So we're dealing here mga kapatid na kung saan hindi ito yung it is not some sort of deep-seated antagonism towards someone. Hindi ito yung hatred na alam natin, nagalit ka na gusto mo namang batok dahil galit ka sa tao or sa mga kapamilya natin. Hindi ito yung definition, yung hate na sinasabi dito. Hindi ito yung katulad ng definition na meron tayo ngayon. Galit ka toward someone, but rather a preference and ordering mga kapatid. Kumbaga si Jacob, his greater love was for Rachel, and his lesser love was for Leah. So yun yung sinasabi dito mga kapatid sa Old Testament. Another Bible verse is Deuteronomy chapter 21. Yan, chapter 21 verse 15 and 16. Yan. So, tingnan din natin. Pero ito mga kapatid, yung context nito is do sa legal kumbaga legal context from the book of Deuteronomy. So, according to this, if a man has 2 wives, the one love and other unlove, that's the way. That's yung ESV, yung gamit mga kapatid. Translate Hebrew verb sonay or sanay. That was translated in Genesis and as hated. Some verb, but they translate that on as on love. So if a man has these 2 wives and one's love, then the other is son as unloved or hated, and both the love and the unloved, yung word na sunay, have borne him children. And if the first son belongs to the unloved, then on the day when he assigned his possession, his inheritance to his son, he may not treat the son of the loved as the firstborn in preference to the son of the unloved, who is the firstborn. So you can certainly see how this would be mga kapatid, na magiging problem ito doon sa lalaki na may 2 asawa. Kasi nga sabi dito, kung halimbawa pareha silang nanganak, pero ang panganay na nanganak is yung doon sa unloved na asawa, by law yung possession ay ibibigay dapat doon sa firstborn. Pero kung sabi dito, yung sa firstborn is hindi naman yan talaga yung mas mahal nung lalaking asawa. So sabi dito mga kapatid, emotional preference pwedeng ibigay doon sa yung inheritance doon sa anak ng asawa na mahal niya. More than the other one. But of course, yung legal requirements is he has to follow the order of birth. So, kailangan niyang ibigay doon sa firstborn.
dun sa son of the unloved, yung hated wife na nabanggit dito. So yan mga kapatid, yan yung you can see dito mga kapatid na similar situation siya, yung narrative doon sa Genesis na sa chapter na binasa natin kanina, yung kay Jacob having 2 wives. Ngayon yung narrative dito sa sa Deuteronomy same. So anong point dito mga kapatid? So yung word na ginamit dito is yung hated. Yan, yung sanay. Yan. So hindi talaga siya yung definition na definition natin ngayon na pag sinabing hated is galit ka talaga. Hindi, sabi ko nga kanina, meron siyang ordering. Kumbaga merong mas mahal tapos merong hindi mas mahal. Alright, so another thing mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 33 and verse 8 to 9. Sabi dito mga kapatid, and of Levi, he said, give to Levi your thumb and your arm to your godly one who you tested it at Massa, with whom you quarreled at the waters of Meribah, who said, this is Levi. Then Levi or the Levites, saying of his father and mother, I regard them not. He disowned his brothers and ignored his children, for they observe your word and keep your commandment. So in other words mga kapatid, dito sa binasa natin, ito yung time na kung saan yung Levites is magde-decide sila kung sino ba talaga yung kanilang true master and Lord na ay sabi dito, pinili nila yung Panginoon. And sabi nga, disregard nila yung or disowned yung kanilang mga magulang. Alright, so ang point dito mga kapatid, pag pinagsama-sama natin tong mga text na to together with Genesis, Deuteronomy, and yung section dun sa Exodus, so in Old Testament context mga kapatid, when we talk about hating, diba? So sa context ng Old Testament is it talks about making sure that your priority lined up, and at the top of that, or at the top of those priorities is the one who love the most is the Lord. So yun po yung yun yung ibig sabihin ng word na hate dito na ginamit sa Old Testament. So, kumbaga mga kapatid, sinasabi diyan sa with this in mind na yung para mas maintindihan natin yung sinabi ng ating Panginoon, babalik tayo doon sa Luke chapter 14. So, if we want to be one of His disciples, ito yung sabi ng ating Panginoon, we must hate our father and mother and her wife and children, our brothers and sisters, even our life. So this is to say that we are certainly not supposed to hate them in the literal sort of way, but we are to hate them in this Old Testament Hebrew background sort of way. So this is to say that they always must take second place or third place or whatever place mga kapatid. Kumbaga, ang Panginoon, yun yung pinakamahal natin, and yung family natin, yung mother mo, father mo, mga kapatid, even yung sarili mo is dapat nandyan yan sa second place, third place, or sa mga susunod pa. So hindi dapat hihigitan hindi dapat na higitan na kahit sino man ang Panginoon. So yun po mga kapatid, meron siyang set of ordering or kumbaga levels. Ayan, so and meron tayong parallel account dyan na nagre-reflect mga kapatid sa Matthew chapter 10 verse 37. Sa Matthew chapter 10 verse 37, ang sabi niya, if anyone loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So, makita natin mga kapatid dito sa Book of Matthew. Medyo parang pinaraphrase
na ni Matthew, 'di ba? So kung titingnan natin, babalik tayo dun sa sa Luke chapter 14. Sa Luke chapter 14, kung ipaparaphrase natin, ganito yung magiging resulta niya, mga kapatid. It would be this, sabi niya, if anyone comes to me and loves his own father and mother and wife and children and brother and sisters and yes, even his own life more than me, he cannot be my disciple. So yun po, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon dito. Na dapat, mga kapatid, is yung word na ginamit dito ng ating Panginoon, hindi ito yung literal na dapat galit ka or dapat sila magalit sa'yo, kundi dapat mas priority natin, mas priority mo ang Panginoon na siya yung pinakamahal mo. Priority mong mahalin ang Panginoon more than sa mga kapamilya natin, mga tao sa paligid natin, more than sa kahit sa ating mga sarili. Right? So yun po yung yung word na hate diyan sa sinasabi ng ating Panginoon sa sulat ni Luke, diba? Sa Gospel of Luke. So, that's it, mga kapatid. So, yun yung sinabi ng ating Panginoon kung ano yung meaning ng word na hate doon sa sulat ni Luke. Ito yung challenge, mga kapatid, sa bawat isa. The challenge is in your daily life. Diba? How do you reflect or how do you make decision that reflect your priority to love God above all else, diba? So sana sa pang-araw-araw po natin, mga kapatid, ito yung challenge ko sa bawat isa. Sana sa pang-araw-araw natin na pamumuhay ay hindi nahihigitan, diba? Hindi nahihigitan ng pag-ibig natin, ang pag-ibig natin sa Diyos compared dun sa mga tao, hindi lang kahit sa mga tao, sa mga bagay na meron tayo. Sometimes kasi, 'di ba, mas sinasabi nating mahal natin ng Diyos, pero sa actions natin, mas pinapakita natin na mas mahal natin yung mga cellphones natin, mas mahal natin yung mga gamit na meron tayo, yung possessions na mga meron tayo. So hopefully, mga kapatid, itong verse na to na sulat ni Luke is maging reminder sa atin, mga kapatid. Maging reminder sa bawat isa na walang ibang ihigit pa na dapat mahalin natin sa Panginoon, kundi siya lang. And yung mga bagay-bagay o mga tao na sa paligid natin is secondary, tertiary, or kung ano pa mang place yan, dapat nandun yan sa baba. So, priority natin, mga kapatid, ay ang Panginoon. So yun, mga kapatid, maraming salamat po. Sana ay may natutunan tayo dito sa verse na to. Sana ay mas malinaw sa atin ngayon kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon na i-hate yung ating mga yung various members of our family, and kahit na yung sarili mo. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa next video, next short Bible study. God bless po sa inyong lahat. Visualize, you know